Pentecostal. Meron pong kasabihan, it is easier to tear down than to build up. O mas madaling magwasak kaysa magtayo. At sa panahon po natin ngayon, napakadali pong masira ang pagkakaisa. Isang maling salita lang, hindi pagkakaunawaan, inggit, tampo, o pride ay maaari pong magdulot ng hidwaan sa pamilya, sa trabaho, sa pamahalaan natin, at maging sa church. Kasama na po yung church na kinabibilangan po natin. Marami pong tao ang gustong magkaroon ng kapayapaan, ngunit ang malungkot, kakaunti po yung handang magsikap upang mapanatili po ito. So sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, pinaalalahanan po tayo ni Apostle Paul na ang pagkakaisa ay hindi basta nangyayari. Ito po ay pinagsisikapan at pinangangalagaan. Kailangan po nating maging intentional. Ang pagkakaisa pong ibinibigay ng Holy Spirit ay isang mahalagang kaloob ng Diyos na dapat po nating ingatan sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, pagpapasensya, pag-uunawaan, pagmamahalan. Siyempre kasama na po rin pagpapatawaran at kapayapaan. Now, bilang mga disciples po ng ating Panginoong Hesus, hindi po tayo tinawag upang magtayo ng pader ng pagkakabahabahagi, kundi po tulay ng pagkakaisa. Kapag ang church po ay nagkakaisa, malaya ang Diyos na kumilos. Malaya po at lalago ang ministry. At maraming tao ang naaakay po sa Panginoong Hesus. So pag-aaralan nga po natin ngayon kung paano natin mapapanatili ang pagkakaisa sa Holy Spirit at bakit ito napakahalaga sa buhay ng bawat Christian at buong church. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay United We Stand in Christ. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Ephesians chapter 4 verse 3. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Sa verse po na ito, hinihikayat po ni Paul ang mga Christian sa Ephesus na pagsikapan nilang mapanatili ang pagkakaisa ng Spirit in the band of peace. Pansinin po natin na hindi po sinabi ni Apostle Paul na lumikha ng pagkakaisa, kundi panatilihin ito. Ang pagkakaisa po ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit, ngunit tungkulin po natin kanyang mga disciples na ingatan at pangalagaan po ito. Ang isa pong church kahit na maliit, ngunit may pagkakaisa sa pag-ibig at layunin ay tiyak po na magagamit ng Diyos. So napakahalaga po ng pagkakaisa. So let's go to point number 1, understand our common calling. Ang pagkakaisa po ay nagsisimula kapag nauunawaan po natin na tayo'y kabilang po kay Kristo at bahagi po ng kanyang katawan. Doon po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, it is written, now you are the body of Christ and members individually. At doon po sa Book of Ephesians chapter 4 verses 4 to 6, nakasulat naman po, for there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Ngayon, atin pong pag-ukulan ng pansin ng mga bagay na nagbubuklod sa atin kay Kristo, sa halip ng mga bagay na nagdi-divide po sa atin. Ang isa pong orchestra ay binubuo po ng mga instrumento tulad halimbawa ng violin, trumpet, drums, guitars, piano, at marami pa pong iba. Iba-iba po ang tunog ng bawat isa. Ngunit kapag sila po ay sumunod sa iisang conductor, nakalilikha po sila ng magandang musika. Alam nyo, magkakaiba man ang ating pagkatao at mga gawain sa Panginoon, sa atin pong pagpapakumbaba at pagsunod kay Kristo, ang atin pong buhay ay nagiging isang magandang patotoo ng kanyang kadakilaan. We sound like an orchestra. Ano po? Na pinangungunahan ng isang conductor, namely our Lord Jesus Christ. Now, ang second point po ay nurture relationships with humility. Lumalago po yung pagkakaisa kung saan isinasabuhay po ang kapakumbabaan. So napakahalaga po ng humility, ano po? Kahinahunan, pagtsatsaga, at pagmamahal.
Let's look at Ephesians chapter 4, verse 2. Ang sabi po rito, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. So maging mabilis po tayo na magpatawad. Nasaktan man tayo, patawarin natin agad. Mabagal manghusga at sabik na magpalakas ng loob. Tandaan po natin, tayo po'y pinatawad ng Lord, araw-araw nagkakasala po tayo. So kung magkasala man ang kapatid natin laban sa atin, nawa po ay mapatawad natin. Huwag na po nating hintayin na lumapit sa atin at humingi ng tawad. Patawarin na kagad natin. I-release na kagad natin siya upang ma-release din po tayo sa spirit of unforgiveness. At kapag kami unforgiveness po tayo, sa totoo lamang po, at hindi tayo nagpakumbaba, masisira po yung pagkakaisa. Masisira po yung samahan. Sayang naman. So point number 3, invest in peace. Ang sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 3a, yung first part, make every effort. Ang unit po ay nangangailangan ng intentional work. At sa Romans chapter 12 verse 18 naman, nakasulat, do all that you can to live in peace with everyone. So maging isang peacemaker po tayo sa halip po na troublemaker. Ano po? Ingatan natin yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Baka hindi natin namamalayan, nakaka-offend na pala tayo. So, maging maingat po tayo. Invest in peace. Punta na po tayo sa susunod na point, treasure the unity of, or treasure the bond of peace. Again, sa Ephesians chapter 4, verse 3, yung second part, binding yourselves together with peace. Ang kapayapaan po ang siyang nagbubuklod sa mga mananampalataya sa kabila po ng kanilang mga pagkakaiba. Wala namang magkapareho sa atin, di ba? Maging yung mga identical twins, may pagkakaiba pa rin sila. Now, ang kapayapaan, tandaan natin, ay hindi po yan, sabihin na natin ay uniformity. Okay. Now, let's go to the book of Colossians chapter 3, verse 14 and 15. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Upang maprotektahan po ang kapayapaan ng ating pong church, ugaliin po nating magsalita ng nakakabuti, nakakapagpalakas ng loob, at magpakita po tayo ng pag-ibig. And yung last na po na atin pong point ay yield to the Holy Spirit. So surrender po tayo sa Holy Spirit, magpasakop po tayo sa Holy Spirit. Ang tunay po na pagkakaisa ay gawa po yan ng Holy Spirit at hindi po yan gawa ng tao lamang. At mahalaga pong malaman natin kung ano po nakasulat sa Book of Galatians chapter 5 verse 22 hanggang sa 23. Nakasulat po rito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Ang araw-araw po na pagpapasakop sa Holy Spirit ay nangangahulugan po ng paggising natin sa umaga na meron po tayong layunin na isuko ang ating sariling kalooban at kontrol sa ating Diyos. Ito po ay practical na binibigyang buhay sa pamamagitan po ng prayer, pagbabasa ng Bible, at pagpapahintulot po sa Holy Spirit na hubugin po ang ating mga salita at gawa upang mapalakas po ang church na kinabibilangan po natin. Nasabi ko nga po kanina, Christian unity is not uniformity. Unity doesn't mean everyone is the same. Magkakaiba talaga tayo eh. Magkakaiba tayo ng ugali. Magkakaiba tayo ng pananalita. Ito po ay mga mananampalataya na actually ay may iba't ibang gifts at backgrounds na magkakasama sa ilalim po ng iisang Panginoon at tagapagligtas, ng iisang Holy Spirit at ng isang mission. Kapag pinangangalagaan po natin ang pagkakaisa,
ipinapakita po natin ang kapakumbabaan at ang pag-ibig ni Kristo sa mundo, sa mga hindi mananampalataya. Hilingin mo sa Diyos na ipaalam sa iyo ang anumang pagmamataas, sama ng loob, o hindi pagpapatawad na humahadlang sa ating pagkakaisa. Maging tulay tayo sa ating pamilya at sa ating church na nagpapakita ng pagkakaisang nais ni Kristo para sa kanyang mga anak. So, isummarize po natin yung ating pong pinag-aralan ngayong gabi, bagamat maiksi lamang, ano po, nakasulat po, understand our common calling. Yan yung point number 1. Of course, followed by nurture relationships with humility, invest in peace, treasure the bond of peace, and lastly, yield to the Holy Spirit. Nawa po meron po tayong natutunan mga kapatid at tayo po ay dumako na sa atin pong closing prayer.